Welcome back to my YouTube channel. This is Ronald Corpus Official. I have the heart of campaigning of rabies awareness. So, ang tagal kong nagpahinga. So, again, welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na po ako sa pagko-content dito sa aking YouTube channel, Ronald Corpus Official. And for this content, for this video, ating pag-uusapan ang isang katanungan. Totoo po bang ang pusa ay mas malakas ang rabies kaysa sa aso? Ating sasagutin yan ura mismo. Ang kasagutan ay hindi. Wala pong katotohanan na ang pusa po ay mas malakas ang rabies kaysa sa aso. So ang pusa ay kabilang po sa tinatawag na rabid animal. Sino-sino po ba ang nasa rabid animal? Ang mga rabid animal, ito po ay ang mga warm-blooded animals with fur. So ibig sabihin, kabilang po ang pusa, aso, unggoy, paniki, baboy, magiging baka, basta they are warm-blooded animals with fur. So, ibig sabihin, kahit tayong mga tao, we are belongs to the highest form of animals with fur, kung saan meron tayong balahibo, meron tayong buhok. Ibig sabihin po, kabilang po tayo na maaari pong mahawa ng rabies virus. Kapag tayo po ay nakagat ng rabid animal na infected po ng rabies virus tulad ng aso, pusa, maaari po tayong magkaroon po ng mga sintomas tulad ng magkakaroon po ng changes ng kanilang mga behavior. Makakaranas po sila ng mga sintomas tulad ng takot po sa hangin, takot po sa tubig, at takot po sa liwanag. Pag ganito na po ang sitwasyon, makakaranas na po ng ganito, ay wala na po silang pag-asa pa. So, ibig sabihin, ihanda nyo na lang yung sarili, ihanda nyo yung sarili nyo kung ang yung mahal sa buhay kung karanas ng ganito, tanggapin pong maluwang sa loob dahil po ang rabies virus, kapag ito po ay umakyat na po sa utak, 100% po ang kanyang fatality rate. So, ibig sabihin, bihira lang po ang nakakaligtas sa rabies virus. Pero alam nyo ba na ang rabies virus ay preventable, 100% preventable sa pamamagitan po ng pagpapabakuna. So, ibig sabihin, pag kayo po ay nakagat ng rabid animal tulad ng aso, pusa, agad-agad nyo pong hugasan ng any antibacterial soap at kayo po ay agad-agad na pumunta sa pinakamalapit na hospital o animal bite center para po sa inyong bakuna kontra sa rabies. At lagi po nating tandaan na kapag kayo po ay nakagat ng inyong pusa o aso, huwag nyo po silang saktan. Bagkos, ating pong silang obserbahan at ating ipaalam kung meron pong nagbago sa kanilang behavior. Kung nagkaroon po ng changes sa kanilang behavior, ipagbigay alam agad natin sa ating mga doktor. So, yun lang. So, nasagot na po natin ang katanungan na totoo po bang mas malakas ang rabies ng pusa kaysa sa aso? Ang kasagutan ay hindi. Pari-pariho lang po silang rabid animal na maaari pong makapagdala o ma-infect po ng rabies virus. At kapag kayo po ay nakagat ng rabid animal tulad ng aso o pusa na infected po ng rabies, kayo po ay maaaring pong ma-infect po ng rabies. At kapag hindi po kayo nagpabakuna ng anti-rabies virus, ay maaari po kayong mamatay. So, sana nakatulong tong ating content na to at nagpagbigay tayo ng kaalaman. Again, this is Ronald Corpus Official. I have the heart of campaigning of rabies awareness. Lagi kong sinasabi, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung gustuhan mo yung content na to, so paki-like, and kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante sa lahat, huwag niyo pong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and
Bye-bye!